Muntik nang mag-brown out sa ilang bahagi ng Luzon ngayong araw dahil halos naubos ang reserbang kuryente. Paliwanag ng Department of Energy, sumabay kasi sa maintenance ng 4 na planta ang pagpalya ng 11 iba pa. Kung magpapatuloy raw ang pagnipis ng supply, posibleng tumaas pa ang presyo ng kuryente. May report si Julius Segovia. Halos naubos ang reserbang kuryente sa Luzon ngayong araw, kaya nag-red alert ang grid kaninang 1:00 hanggang 3:00 ng hapon. Butit may power supply na nanggaling sa Visayas kaya hindi nag-brownout. On standby rin ang Interruptible Load Program o ILP ng Meralco. Contingency reserve is already zero, and then the NGCP declares a red alert for a certain interval. Then we can call on the ILP participants already. Paliwanag ng Department of Energy, sumabay sa takdang maintenance ng 4 na planta ang pagpalya ng 11 pang power plants. Sa kabuuan, mahigit 2,000 megawatts ang nawala sa Luzon grid. We're investigating. Kung red man ito, it will be a high red. Ibig sabihin, it's still possible na walang brownout. Okay, it's the low red which will really cause a brownout. No? Sa karanasan, kapag nagkaka-power interruption, unang naapektuhan ng mga customers sa North area hanggang makarating sa South area ng Metro Manila. Noong Sabado, nag-yellow alert din ang Luzon grid. Meralco na ang nagsabi, hindi raw malayong may epekto sa singil ng kuryente sa susunod na buwan ang serye ng yellow alert sa Luzon. Apektado raw kasi ang presyo sa spot market tuwing kinakapos ang supply ng kuryente. Whenever there is a supply situation, especially a shortfall issue, ang impact talaga sa presyo din. Kaya kahit tag-ulan, pakiusap pa rin ng DOE sa publiko, magtipid sa paggamit ng kuryente. Julius Segovia, GMA News.